Nag-research ako ng halos 3 araw para dito. So, ito ang 33 na mga scenes ng One Piece na nasensura ng anime at make sure to watch it till the end dahil itong scene na to ay sobrang mind-blowing. Alam niyo bang nakaharap din si Zoro ng malalaking issue sa pagsasayin sa kanyang 4Kids dub counterpart? Dahil sa inaasang mga issue sa copyright, kinakailangan ng 4Kids dub na bigkasin ang pangalan ni Zoro bilang Zolo. Sabi nga ng iba ay baka pagkakamali lang ito ng pag-translate, ngunit posible rin dahil sa isa pang karakter sa isang big Hollywood movie na nangangalang Zoro. At tulad ni Luffy, si Zoro ay nakaharap rin ng mga di makatarungang pagbabago na mas ikakaganda pa sana ng kanyang karakter. Itong isang halimbawa. Sa anime, hinayaan ni Zoro na matamaan siya ni Kabaji. Pero sa manga, binanggit ni Zoro na siya'y pagod na sa pag-atake ni Kabaji sa kanyang sugat. Kaya naman siya na mismo ang naglagay ng sugat sa kanyang sarili upang mapatunayan na kaya niya pa rin lumaban kahit sugatan. Isa pang nakakairitang eksena na malamang hindi mo pa alam na na-censor pala ay ang unang beses na nakilala ni Luffy si Chochu. Sa anime, Luffy poke Chochu sa forehead. Samantalang sa manga naman, direkta sa mata ni Chochu niya ito ginawa. Next up sa eksena nito mula sa manga, noong sinabi ni Sanji na balik niya magluto ng pagkain para sa natitirang mga tao ng Don Krieg, lahat ng mga kusinero ng Barati ay tinutukan siya ng baril. Ngunit sa anime, malalaking tinidor at kutsilyo ang itinutok sa kanya sa halip ng mga baril. Ang mas nakakagulat pa ay sa manga, sa panahon ng paglaban ng mga pirata ni Foxy at Straw Hats, binato ni Luffy ng kanyon si Foxy kaya naman nahulog ito sa bed of spikes. Samantalang sa anime naman, sumampa si Foxy sa kanyon. Naalala mo ba kung paano nakakuha si Luffy ng scar sa ilalim ng kanyang mata? Kung pinanood mo lamang ang mga episode sa anime sa tamang pagkakasunod-sunod, hindi mo maalala kung paano ito nangyari dahil tinanggal ito mula sa eksena dahil sa censorship. Sa unang kabanata ng One Piece, sinaksak talaga ni Luffy ang kanyang sarili upang patunayan na handa siyang sumali sa crew ni Shanks. Hindi orihinal na inadapt ng anime ang bahaging ito, ngunit sa huli, sa movie East Blue episode, sa wakas ay na-animate na nga ang eksenang ito. Isa pang kapansin-pansing sensor mula sa arc na ito ay noong sinubukan ni Helmepo na kuning bihag si Kobe sa pamamagitan ng pagtuturo ng baril kay Kobe. Ang eksena na ito ay binago rin sa 4Kids dub dahil ang baril ni Helmepo ay tila napalitan ng spring hammer. Isa pang eksena kung saan sinuntok ni Akainu si Whitebeard na siyang ikinubura ng ikalawang bahagi ng kanyang bigote at ikinasugat ng kaunti. Samantalang sa manga, ang kalahati ng kanyang mukha ay talagang nawasa. Habang ito ay isang censorship lamang ng isang tato, maraming matinding mga eksena sa Marineford arc na may kaugnayan kay Ace ay na-censor. Isang halimbawa dito ay ang pagiging donut ni Ace dahil sa atake ni Akainu na siyang napadaos-dos ng kanyang walang buhay na katawan sa sahig. Ay talagang isang toned-down version ng eksena sa anime, hindi tulad sa manga na mas brutal. Katulad din dito, maraming mga eksena tungkol kay Ace ay na-censor sa anime. Isa rito ay ang tattoo ni Whitebeard sa kanyang likod. Ang markang ito ay dapat sana magmumukhang swastika o kaya naman ang simbolong Hindu manji. Pero dahil ito ay nakatanggap ng malaking backlash mula sa mga manonood at maging sa mga higher-ups, kinailangan itong baguhin agad. Unfortunately for him, kinailangan niyang harapin ang isa pang problema sa censorship noong ginawa siyang bihag ni Don Krieg. Sa eksena na ito, sinupoy ni Jin si Zeff sa pamamagitan ng pagputok ng baril at pagsirang niya ng peg leg ni Zeff. Gayunpaman sa bersyon ng anime, sinuntok lamang ni Jin si Zeff at itinutok ang kanyang baril. Hindi nag-resort sa anumang hindi kinakailangan karahasan. Isa pang kapansin-pansing pagbabago tungkol kay Sanji ay ang kanyang backstory kasama si Zeff. Sa eksena na ito, noong iniligtas ni Zeff si Sanji mula sa lumulubog na barko, tila nawala ang kanyang paa matapos itong ma-stuck sa tubig. Samantala sa manga naman, hindi talaga nawala ang paa ni Zeff sa gantong paraan. Originally, kinakailangan niyang kainin ang kanyang sariling paa upang maiwasan ang kamatayan mula sa gutom. And moving forward, alam mo ba na sa infamous 4Kids dub ng One Piece, lahat ng mga eksena ng alat at paninigarilyo ay na-censor din? And of course, kasama rito ang lahat ng mga eksena ni Sanji ng paninigarilyo. Ang kanyang sigarilyo ay pinalitan ng isang lollipop, habang lahat ng iba pang mga eksena kung saan siya ay naglalagay ng sigarilyo ay tinanggal na rin. And right after that, naalala mo rin ba ang batang babae na ito na nangangalang Rika na karaniwang nagpapakain kay Zoro noong siya ay inaresto? Sa original na series, habang siya ay nagdadala ng rice balls, sa 4Kids dub naman ang mga rice balls na ito ay pinalitan ng cookies. Honestly, not sure why, unless gusto talaga gawin ng 4Kids na pambata ang palabas. Pero mapapaisip ka rin kasi hindi ba gusto ng mga bata ang rice balls? Pero nagsisimula pa lang tayo sa mga pinakakilalang na censor na mga eksena. Kaya patuloy kayong manood hanggang sa dulo dahil ang mga huling eksena ay maaaring ikagugulat mo. And finally, naalala mo pa ba ang isang eksena sa episode 2 kung saan simpleng hinagis ni Zoro ang isang upuan sa aso ni Helmepo? Ang eksena na ito ay talagang binago sa anime. Dahil sa manga, nakita ang dalawang lobo ni Helmepo na sinugatan ni Zoro. Yun ang itong dahilan kung bakit siya inaresto at ikinulong. And yun ang lahat ng mga censored One Piece moments that were of the easy tier.
Sigurado ako na narinig mo na ang karamihan sa kanila dati. Kaya ngayon magpapatuloy tayo sa medium tier kung saan maaring masorpresa at mapabilib ka. Naalala niyo pa ba si Belmir? Sa katunayan, ang eksena na nagpapakita ng kanyang huling mga sandali kung saan inialay niya ang kanyang sarili para sa kanyang pamilya ay binago sa dalawang iba't ibang paraan. Una, ang nasa anime, ipinakita ang eksena ito bilang si Arlong na binabaril si Belmir sa katawan. Samantala sa original na senaryo sa manga, ipinakita na siya ipinaril direkta sa ulo. Katulad nito, ang pagsasalin ng 4Kids dub ay talagang nagbago ng buong sitwasyon, kundi itinali lamang siya sa isang dungeon kung saan siya ay masastuck habang buhay. Ang iba pang mga pagbabago sa pagsasalin sa 4Kids dub ay kasama ang pagpapalit ng pangalan ng Devil Fruit sa Cursed Fruits. Isang halimbawa dito ay ang Gum Gum Pistol attack ni Luffy ay binago sa Gum Gum Blast. Maging ang opening theme ay binago bilang isang new pirate rap. At ngayon hulaan ko na hindi mo alam na may senaryo si Doriak Brogy na naisensor pala. Sa manga talagang ipinakita kung paano nila pinutulan ng ulo ng dinosaur, ngunit sa anime inimplika lamang ito sa refleksyon ng tubig. Ngunit may isang eksena na talagang nagbigay kay Buggy ng ibang vibe. Isa sa mga miyembro ng crew ni Buggy ay aksidenteng nagbigay ng puna tungkol sa kanyang ilong. Dahil sa galit, hinawakan siya ni Buggy gamit ang kanyang natanggal na kamay at sinakal siya ng kaunti bago siya binaba at pinakawalan. Ngunit sa manga talagang hawak ni Buggy siya ng mataas gamit ang kanyang natanggal na kamay at nagpatuloy na magpaputok ng isang espesyal na Buggy Ball sa kanya. Pinatay siya sa lugar. And another crazy incident sa manga is that binaril si Nojiko ng 3 marines na inutusan ni Nezumi. Pero sa anime, si Nezumi mismo ang nagpaputok ng baril kay Nojiko. Bagaman ang kanyang target ay si Nami, si Nojiko ang sumalo at siya ay natamaan ng bala. Isa pang nakakagulat na katotohanan ay ukol sa labanan sa pagitan ni Zoro at Hachan. Matapos gumaling si Zoro mula sa kanyang sugat, sinubukan ni Hachan na tapusin siya sa pamamagitan ng pagbabagsak ng isang haligi. Sa anime, hindi ito nangyari. Sa halip, ipinakita ni Hachan ang kanyang kasanayan sa Rokotoryo upang maghagis ng isang maliit na hasagi, tornado. Sa isa pang eksena kung saan nakaharap si Brogy kay Mr. 3, nakawala siya sa candle jacket ni Mr. 3 at muling natumba dahil kay Mr. 5. Pinigilan siya ni Mr. 3 sa pamamagitan ng pagpapako ng kanyang mga kamay gamit ang malalaking posas na gawa sa wax. Samantalang sa manga, ang kanyang mga kamay at paa ay pinako gamit ang malalaking espada na gawa rin sa wax. Sa isa pang eksena, nakita na si Roshio ay naglalaro ng baraha kasama si Bellamy. Bagaman nanalo siya ng patas, inakala ni Bellamy na nagdadaya siya, kaya hinamon niya ito at sinaksak siya mismo sa kamay. Binago ang eksena na ito sa anime upang magmukhang sinipa lamang niya ang kamay ni Roshio mula sa mesa. But what's even more interesting ay noong panahon ng Dressrosa, si Bartolomeo, ang diehard fan ng mga Straw Hats, ay minsan na humarap sa isang tao ng insulto kay Luffy. Sa anime, pinakawalan niya lamang ito. Pero sa manga, pinuto niya ang dila ng taong iyon. Naalala niyo pa ba ang ating paboritong karakter na si Mr. 2, diba? May malaki palang pagbabago na naganap sa kanya. Si Mr. 2, Bon Kurei, ay isang Okama sa manga, na may salitang Okama na nakaprint sa kanyang likod. Mukhang nagpa-practice din siya ng Okama Kenpo, ngunit sa anime ipinakita siya bilang isang lalaking ballerina na may Bon Kurei na nakasulat sa kanyang likod. At sa halip ay nagpa-practice din siya ng Ballet Kenpo ngayon, hindi Okama Kenpo. So ilan sa mga medium tier na mga eksena na nakilala mo. Ngayon pumunta na tayo sa hard tier na mga na-censor na mga eksena na halos walang nakakaalam. By far, pinakamalaking pagbabago mula sa original na material patungo sa 4Kids dub ay ang kakulangan ng mga baril. Upang maiwasan ang hindi makatuwirang karahasan, sinubukan nilang alisin ang mga baril mula sa karamihan ng mga eksena habang ginagawang airsoft o kinulayan ang mga baril ng iba. An even crazier scene ay noong sinumulan ni Zeph at Sanji ang parati, nag-umpisa rin si Sanji na manigarilyo upang kumilos na mature at ipahayag na siya ay isang ganap na lalaki na. Tinanggal ito sa anime upang hindi sabihin sa mga manonood na ang paninigarilyo ay katumbas ng pagiging mature. Bagaman hindi stricto ang German dub kumpara sa 4Kids, mas stricto naman ang Middle East. Karamihan sa mga pag-edit ay ginawa sa mga babaeng karakter tulad ni Nanami, Nojiko at Vivi, dahil sa kanilang cleavage or too much skin exposure. Tuwing maaari, tinatanggal nila ang eksena kung saan pinapakita ang cleavage at magfe-freeze frame sa ibang karakter. Ironically though, hindi na-edit ang bisyo ni Sanji na paninigarilyo sa dub na ito. Sa isa pang eksena kung saan iniligtas ni Sanji si Nami mula kay Absalom, siya ay sinaksak sa likod ni Absalom. Inilayo niya si Nami mula sa kanya upang hindi masira ang kanyang wedding dress dahil sa kanyang dugo. Sa anime, hindi nakita na ang kutsilyo ang tumagos sa kanyang katawan at hindi rin siya dumudugo ng sobra. Ito rin ay tinanggal sa broadcasted version ng anime.
Surprisingly though, kumpara sa 4Kids dub, ang bersyon ng Alemanya ay mas hindi rin strikto sa censorship. Karamihan sa mga pagbabago ay dahil sa mga maling pagsasalit. At ang mga hindi pagkakasunduan na ito ay nangyari dahil wala pang official na transliteration mula kay Eiichiro Oda noong dinala ang manga sa Alemanya. Halimbawa, si Luffy ay tinatawag na Rufy sa German dub, habang si Roronoa ay tinatawag na Lorenor Zoro, at si Usopp naman ay Lysop. At alam niyo ba na na-censor lahat ng mga middle finger na lumitaw sa manga? Sa isang pagkakataon, binigyan ni Sanji ng middle finger ang mga Okamas nang bumalik siya sa Sao Baudi. Mayroon din siyang binigyan ni Pudding ng middle finger si Sanji. Na-censor ang lahat ng mga eksenang ito, kasama sila na madalas gamitin ang middle finger sa manga. Ginawa ito para maging mas kaunti ang karahasan sa anime dahil sa pangkahalatan ang show na ito. Isang panel sa manga habang si Vivi ay undercover bilang isang bounty hunter at Baroque Works agent, siya ay nagsuot ng isang shirt na may circular pattern. At ang mga pattern na ito ay nagbibigay kay Vivi ng mas erotiko na itsura. Nag-perform din siya ng nakakalitong sayaw habang suot ang shirt na ito. Kaya sa anime binago ang pattern ng shirt ni Vivi sa wavy stripes. Ang kababatang kaibigan ni Zoro ay nagdusa rin sa parehong paraan kay Bell-mare. Kaya naman binago ng 4Kids dub ang marahas na kwento nito, kung saan may ilang tao na nangkaisa laban sa kanya off-screen at nagdulot sa kanya ng permanenteng kapansanan. Kaya ngayon si Kuina ay nabubuhay pero may permanenteng paralysis at hindi na kayang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang swordmaster. So iyon at natatapos na tayo. Sobrang malupit, diba? Pero ano pa ang mas malupit kung si Luffy ang namatay sa Marineford? Kung interesado ka sa video na iyon, feel free to check it out. And maraming salamat sa panonood. See you guys sa susunod na video.